Let us prepare ourselves. Dapat maging handa tayo sa rapture of the church. It can happen anytime. The 70 weeks of Daniel reminds us that God is precise. This is no joke. God is precise. God is sovereign. And God is faithful. So itong 70th week of Daniel, hindi kalokohan to. Hindi biro-biro ito. Sigurado to. Sure ito kasi nangyari na yung lahat eh. 7 taon na lang ang hinihintay natin. Sigurado ito. No? Ba't hindi pa dumarating? Because of the sovereignty of God. Mamayang gabi, maririnig niyo yung turo na yan about God is sovereign. And God is faithful. We are living at the edge of 69th and 70th week. The final chapter before Jesus returns. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I pray na sana po naintindihan natin yung 70th week of Daniel. Inilatag natin itong prophecy na to in end time so that we can understand that everything is fulfilled except the 7 years. At tayo ngayon nakapos bilang church, nakapos. But anytime, it can trigger the beginning of 7 years tribulation. Ang tanong, are you prepared? Are you prepared? Nakahanda po ba tayo anytime na mag-rapture? Handa po ba tayo? Kung bukas pala magkakaroon ng peace agreement. O kung bukas pala mag-e-escalate ang war. At buong linggo, grabe na palang magiging World War III. Kung ganito pala yung mangyayari at sa susunod na linggo, may lilitaw na merong peace. You have only 2 weeks. May matitira ka na lang 2 linggo. Handa ka ba? Handa ba mga anak mo? Mga apo mo? Mga mahal mo sa buhay? Magulang mo? Kapatid mo? Nabahaginan mo na ba to ng salita ng Diyos? If you have only 2 weeks to go? Kung meron ka na lang natitirang 2 linggo? Handa ba tayo? So let us prepare ourselves. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Before you, I am preparing myself. Kasi individual po ito eh. Kanya-kanya to eh. Hindi tayo pwedeng, buong JIL Santa Maria, go! Hindi pwede. Kung hindi tayo seryoso at hindi tayo naghahanda, maiwan tayo parang yung 10 virgins. Yung 5, nakahanda sila. Sasalubungin nila yung lalaking ikakasal. May dala silang ilaw. Di nila alam kung kailan darating yung groom eh. So may dala silang ilaw, may lamang langis. Pero yung 5 wise virgin, may dala pang ekstrang langis. Pero yung foolish virgin, may dala silang langis. Handa silang sumalubong sa lalaking ikakasal, sa groom. Pero nagtagal yung groom. Naubos yung langis ng mga foolish virgin. Kaya nang mawawala na, darating na, uy, pwede bang makahingi ng langis? Kasi mauubos na yung langis namin eh. Sabi ng foolish virgin, doon sa wise virgin. Sabi ng wise virgin, hindi, bumili na lang kayo ng langis. O di yung 5 virgin, nung kumuubos na, kailangan namin bumili sila doon sa site. Tsaka palang bumili ng langis. Biglang dumating yung groom. Nung dumating yung groom, naisama yung 5. Yung bumili ng langis, dumating, meron silang dalang langis, pero huli na ang lahat. God has a timetable. Hindi ka hihintayin. Merong timetable ang Diyos. Kaya we must be prepared. We must be ready. Kailangan nakahanda tayo kung kailan mangyayari ito. Huwag tayo magpapakasigurado. Mga minamahal kong mga kamanggagawa at tagasunod ni Kristo. Huwag tayo magpakasigurado. Ano po? Let us prepare ourselves. Dapat maging handa tayo sa rapture of the church. It can happen anytime. And we have only few days, few months. Konting panahon na lang pong natitira natin. Let us reach our loved ones. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo,
Yayain mo na yung mga mahal mo sa buhay. Yayain na natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi no joke to eh. Hindi po biro ito. Bantayan nyo ang Israel. Bantayan nyo yung peace treaty. Okay po? Amen po ba? Dahil yung peace treaty na yan will trigger the start of the 7 years tribulation. Amen po? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.